Nanindigan si Manila Mayor Alfredo Lim na wala raw mali sa utos niyang dalhin sa presinto sa Tondo ang kapatid ng hostage. Wala rin daw siyang pinagsisisihan sa kanyang ginawa sa kasagsagan ng pang-hostage noong Agosto 23. Nakatutok si Marie Sumali. Meron po. Ganon ang sinabi? Can you repeat? Ang sabi po niya, sa Tondo na lang yan dalhin. Pero hindi ko po alam kung anong pagkakataong yun ay nandun pa sa loob ng kwarto si SP Otto Gregorio at yung mga escort o kung nakalabas na sila. Siguro po para maging fair din kay Mayor Lim, siguro po ay nararapat na siya ang sumagot po doon. Ito ang sinabi kagabi ng tumayong ground commander noong August 23 na si Chief Superintendent Rodolfo Magtibay. Aminado si Magtibay na hindi raw malinaw sa kanila nang ipag-utos ni Manila Mayor Alfredo Lim na dalhin ang kapatid ng hostage taker na si SPO2 Gregorio Mendoza. Sabi ni SPO2 Mendoza, sa utos na ito ni Mayor Lim siya natakot, kaya tumakbo sa media noong gabi ng August 23 para humingi ng tulong. Ang pagwawala ni SPO2 Mendoza ang sinasabing nagpainit ng ulo ng hostage taker, kaya nagsimula umano itong mamaril ng mga hostage. Hindi tinanggi ni Mayor Lim ang utos niya na sa MPD headquarters o kaya sa presinto sa Tondo dalhin si SPO2 Mendoza. Pero wala raw siyang ibang ibig sabihin dito, gaya ng takot ni SPO2 Mendoza. Dapat daw kasi imbestigahan si SPO2 Mendoza base sa report ng hostage negotiator na si Superintendent Orlando Yebra. Sabi ko, headquarters o presinto sa Tondo para hindi ma-interview ng media. Kasi hostile nga siya noon eh. Hindi na siya kumo-cooperate eh. Para hindi na ma-escalate yung tension. Anong mapansin ko na medyo restless siya to restrain him in his movement. Baka mangagaw ng baril eh. Ayon kay Mayor Lim, maaaring isa sa naging mitsa ng pagwawala ng hostage taker ang pag-aresto sa kapatid. Pero may iba pa raw dahilan. Wala rin daw mali sa utos ng alkalde. Wala pong kayong regrets dun sa utos nyo? Wala. In hindsight? Wala. Kasi nung sabihin ko yon, wala naman nangyayari. Peace time pa rin eh. Kaya nung umalis ka ako, sinabi ko kay General Magtibay na baka abutin na kayo ng madaling araw o umaga. Waiting game na lang. Hintayin yung mapagod, ma-exhaust. Si Lim ang tumayong chairman ng Crisis Management Committee noong August 23. Dahil dito, ayon kay dating Pangulong Joseph Estrada, malaki ang pananagutan ng alkalde. Bagay na ayaw namang sagutin ni Lim. Yung pagkakamali ng mga nasa ibaba niya ay siya nang umako. Those are occupational hazard. He's entitled to his own opinion. This is a free country. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Mailap pa rin si Regine Velasquez sa mga tanong tungkol sa nalalapit na kasal nila ni Ogie Alcacid. Pero si Dr. Vicky Bello nagsalita na kung magkano talaga ang presyo ng wedding gown ni Regine. Makichika tayo kay Nelson Canlas. Pinabulaanan ni Dr. Vicky Bello ng milyones ang ginastos niya para sa Monique Louie red wedding gown na regalo niya kay Regine Velasquez. Maari raw ganito ang presyo ng ibang gown ng Pinoy Hollywood designer, pero presyong kaibigan daw ang ibinigay sa kanila. I finally got the bill the other day and it's $8,000. So it's very far from the $30,000 what people are saying. Sa isang okasyon ng Bello, na corner ng GMA News ang Songbird para magbigay pa ng ibang detalye tungkol sa kanyang December wedding. Pina-finalize na raw nila ang kanilang guest list. Si Regine halatang ilag kapag ito ang pinag-uusapan pero bumigay na rin siya dahil sa dami ng mga tanong. Meron na kaming napiling lugar. Parang ayoko sabihin. Ito lalabas din naman. It's a beach wedding. Beach wedding siya, so. Matapos ang kasal, tutulak daw agad sa honeymoon sina Regina at Ogie. Pero sa ngayon, pinag-iisipan pa raw nila kung saan sila pupunta. We're looking around. Nagtatanong na kami kung... Kasi minsan mahirap din kaagad eh. Gusto niya naman Europe, pero hindi ko pa alam. Pero gusto ko kasi ma-beach kasi ako. So, gusto ko lang beach. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Sagot ni Venus Ra sa akusasyon ni Miss Australia na sinabotahe ito sa Miss Universe pageant. Tutukan yan sa pagbabalik ng Chika Minute. Sa gitna ng bad news, nariyan ang good news. Isang Brito na cancer survivor ang nagtatakang ikutin ang buong mundo sakay ng autogyro. Yan po isang sasakyang panghimpapawid na mas maliit sa helicopter. Ang
kanyang pakay, magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa lahat ng nakikipaglaban sa sakit na cancer. Yan ang magandang balitang tinutukan ni Cesar Apolinario. Sa biglang tingin, mistulang junior-sized helicopter ang sasakyang panghimpapawid na ito. Pero autogyro ang tawag dito, ang ninuno ng helicopter. Ang piloto nitong Brito na si Norman Surplus, isang cancer survivor. Nag-stop over siya sa Pilipinas bilang bahagi ng kanyang world record attempt na ikutin ang mundo sakay ng autogyro. I'm doing the flight to raise awareness for cancer research. 7 years later, I'm flying around the world. So the big message is that there's a lot of life to be lived after such a diagnosis. Naging mainit ang pagtanggap kay Norma nang lumapag siya sa Lawag, Ilocos Norte at Angeles, Pampanga. Ito raw kasi ang kauna-unang around the world attempt, mapakaragatan o himpapawid na nag-pit stop sa Pilipinas. Filipino people have been great. They have really sort of looked after me. It's the first time anyone has got this far around the world in a gyrocopter. And more importantly, it's the first time anyone's come to the Philippines on a round-the-world trip. Nagsimula sa Ireland ang paglalakbay ni Norman at mula Marso nitong taon ay tinawid niya ang Europa, Middle East at Timog Asia. Mula Pilipinas, lilipad siya papuntang Japan. Open cockpit man ang autogyro at walang autopilot, di alintana ito ni Norman dahil nais siyang magsilbing inspirasyon sa lahat ng nakikibaka sa cancer. Really to pass on hope and encouragement to those people because I was there. I know what it was like. It's not a nice time. Mas tipid daw sa gasolina ang autogyro kaysa helicopter. Kaya't mainam din daw na pag-aralan ng ating Air Force at Coast Guard ang paggamit nito. Matapos mapagtagumpayan ang pakikibaka niya sa sakit na cancer, heto isa na namang pagsubok ang sinusuong ni Norman, ang around the world attempt sa kayang autogyro. Patunay lamang daw na walang anumang makagugupo sa taong matatag ang loob. Cesar Apolinario, nakatutok 24 oras. Susunod! Ilang gamit sa boxing ni Congressman Manny Pacquiao ipinasubasta para sa kawang gawa. Mahigit 70 aso na iligal umanong ibebenta, nailigtas. Tambalang Glyza de Castro at Jeff Eigenman masusubukan sa unang pagkakataon sa Grazilda. Lahat ng yan dito sa 24 oras.